Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan na po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz sa ating audio streaming website bbspbs.com at sa ating official Facebook page Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, magandang kinabukasan ang nakikita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa relasyon ng Pilipinas at Vietnam. Ito ay dahil anya sa 50 taong relasyon ng dalawang bansa sa harap ng iba't ibang issue na kinakaharap ng rehiyon at ng buong mundo. Ayon kay Pangulong Marcos, sa tagal ng pagsasama ng Pilipinas at Vietnam, mas napagtibay ang kanilang hangarin na lumakas ang supply chain sa pamamagitan ng kalakalan. Sabi pa ng Pangulo, dahil sa tibay ng samahan ng dalawang bansa, maraming oportunidad ang nabuksan at mabubuksan pa. Kaya naman sa naging pagbisita ni Pangulong Marcos sa Vietnam, pinasalamatan niya ang pinuno doon para sa pagkakataon ng pagtibayin ang bilateral relation ng dalawang bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nais ng Pilipinas na palakasin ang information and intelligence exchange nito sa Vietnam laban sa terorismo at krimen. Ipinanukala ito ni National Security Advisor Eduardo Año sa kanyang pulong sa Minister of Public Security Tulam ng Vietnam sa sideline ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang bansa. Ayon kay Año, ang pagpapalitan ng impormasyon ng dalawang bansa ay makakatulong para labanan ang terorismo sa harap ng mga banta, international man o lokal. Kabilang sa mga posibilidad na hakbang sa kooperasyon ang pagpapalitan ng ideya tungkol sa anti-terror law ng dalawang bansa at simulation exercises. Maaari rin ani Año na magtulungan ang Pilipinas at Vietnam sa pagpapalakas ng border control at iba pang hakbang panseguridad kabilang ang port security. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tinalakay ng Pilipinas at Sweden ang usaping panseguridad kabilang ang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa Department of National Defense o DND, kabilang pa sa tinalakay ng dalawang bansa ang climate change, giyera sa Ukraine at cross-strait tension. Inihayag din ng DND na kapwa inaasahan na ng dalawang bansa ang pagbuo ng long-term bilateral cooperation na gigiit sa rules-based international order at security ties ng mga bansa. Samantala, sa isinagawang pagpupulong, iprinisinta ni Swedish State Secretary for Foreign Affairs Jan Knutson kay Defense Undersecretary Ireneo Espino ang mga kagamitan at materyales ng kanilang military, lalo na ang mga sasakyang panghimpapawid nito. Sa panig naman ng Pilipinas, naging bukas ito sa kooperasyon pagdating sa technology transfer, gayon din sa research and development.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression Irene Can naging bisita sa Malacanang ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Si Alvin Baldazar sa balita. Naging bisita si UN Special Rapporteur Irene Can sa Malacanang na Executive Secretary Lucas Bersamin. Sa naganap na pagkikita ng dalawa ay napagpulungan ng mga ito ang ilang issue na kung saan tumagal ng 1 oras ang pulong. Ilan sa mga napag-usapan ni Can at Bersamin ay ang tungkol sa usapin ng press freedom at freedom of opinion sa bansa. Bukod dito ay natalakay din ng dalawa ang hinggil sa hakbang ng pamahalaan Pilipinas upang mas mapalakas pa ang rule of law at karapatang pantao sa ilalim ng Marcos administration. Nagpasalamat naman si Can kay Bersamin sa oras na iniukol nito para sa kanilang naging pagkikita at pulong na sa kabila ng busy schedule ng Executive Secretary ay nagbigay ito ng oras sa kanilang paghaharap. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Pagdinig ng tungkol sa panukalang economic tsa-tsa gagawin linggo-linggo ayon kay Senador Sani Angara. Narito si Nympha Asuncion. Target ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments and the Revision of Codes na magkaroon ng pagdinig kada linggo para talakayin ang panukalang economic tsa-tsa. Ayon kay Senador Sani Angara na siyang mangunguna sa mga pagdinig, sisikapin nilang linggo-linggong makapaghearing para mas maging komprehensibo ang mabubuo nilang panukalang amyenda sa economic provision ng konstitusyon. Binigyang diin ni Angara na limitado lang ang gagawin nilang pagdinig sa economic amendments, partikular na sa probisyon na tinukoy sa Resolution of both Houses number 6. Muling tiniyak ng senador na hindi tatalakayin sa kanilang mga pagdinig ang anumang panukalang amyenda sa political provisions ng saligang batas. Sa Lunes, nakatakda na magsimula ang pagtalakay ng komite ni Angara sa RBH 6. Una nang sinabi ng senador na iimbitahan niya dito ang mga kinatawan ng iba't sektor at mga eksperto. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Lumago ang sektor ng agrikultura sa 1.2% nitong taong 2023. Masayang inihayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na malaki ang naiambag ng Department of Agriculture sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas nitong nakaraang taon. Ayon kay Chu Laurel, nakaangat dito ang mataas na produksyon ng manok at livestock, gayon din ang naaning prutas at bigas. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, lumabas na nadoble ang paglago ng agri-sector nitong 2023 kumpara sa 0.6% noong 2022. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Mas mahigpit na implementasyon ng mga batas kontra overfishing panawagan ng isang party list Solon. Baguhulat si Kathleen Forbes. Dapat ay mas maging strikto ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga batas laban sa overfishing upang mapataas ang produksyon ng isla sa bansa. Ito ang payo ni Agri-Party List Representative Wilbert P. matapos ilabas ng Philippine Statistics Authority na bumaba na 5.2% ang fisheries production ng Pilipinas sa fourth quarter ng 2023. Tinukay ni Lina, sinabi na ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong nakaraang taon na hindi siya magpapatupad ng fishing ban kaya kailangan maghigpit ang gobyerno sa pagpapatupad ng fisheries laws at regulasyon kontra illegal na pangingisda at pagpasok ng commercial fishing vessels sa municipal waters. Naniniwala ang mambabatas na ang Administrasyong Marcos ay may sapat na political will para ipatupad ang ating mga batas na pumoprotekta sa kabuhayan ng maliliit na mangingisda. Kabilang na dito ang mandatory na paglalagay
ng vessel monitoring system at electronic reporting system sa mga commercial fishing vessels na naglalayag gamit ang bandila natin. Ito si Katin Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kumpiyansa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na bababa ang presyo ng bangus sa 50 pesos kada kilo. Ayon kay BFAR spokesman Nazario Briguera, posibleng makamit ang ganitong presyo dahil sa magandang produksyon, lalo na kung magtutuloy-tuloy ito. Sabi pa ni Briguera, mayroong National Food Stock Development Program ang BFAR para maparami pa ang bangus at tilapia. Batay sa datos ng Department of Agriculture, naglalaro sa 150 pesos hanggang 240 pesos ang presyo kada kilo ng bangus sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Finance Secretary Ralph Recto nakipagpulong sa Millennium Challenge Corporation upang magbalangkas ng mga estratehiya para sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Nakipagpulong si Finance Secretary Ralph Rectos kay Millennium Challenge Corporation, CEO Alice Albright upang talakayin ang mga estratehiya sa pagbalangkas ng mga programa na naglalayong itaguyod ang paglago ng ekonomiya at maibsan ang kahirapan sa Pilipinas. Ang MCC ay nilikha ng US Congress upang mag-invest sa mga mahuhusay na bansa sa pamamagitan ng grants na magdadala ng economic development at social transformation. Ayon kay Recto, welcome para sa kanya ang desisyon ng MCC na muling makipag-ugnayan sa Pilipinas para sa mga proyekto na ikauunlad ng mga Pilipino. Ipinunto pa ng kalihim ang pangangailangang pabilisin ang proseso ng threshold at i-access ang compact grants resources na siyang pakikinabangan ng bansa. Kanyang binigyan diin na kabilang sa key areas na maaring makatulong ang MCC ay sa pagpapahusay ng revenue administration efficiency through digitalization, pagbawas ng korupsyon, infrastructure projects, agricultural productivity upang mapababa ang inflation at sa education sector. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Magdaragdag ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga bagong benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps nito sa Setyembre. Kukuha ang DSWD ng mga bagong benepisyaryo sa listahan o Listahanan 3 o National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR. Ayon kay 4Ps National Program Management Office Head Director Gemma Gabuya, nasa 200,000 benepisyaryo na may non-eligible children ang otomatikong maaalis sa programa. Nakasaad kasi sa batas na maaalis sa listahan sa isang benepisyaryo kapag tumuntong na sa 19 na taong gulang ang bunsong anak sa pamilya. Sinabi ni Gabuya na nagkataong sa Setyembre ang exit schedule kasabay ng pagtatapos ng school year para matiyak na natapos ng mag-aaral ang kanilang grade level. Tiniyak naman ni Gabuya na humahanap ng paraan ng gobyerno para may kabuhayan pa rin ang maaalis sa 4Ps. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga pamilyang naapektuhan ng trough ng low pressure area o LPA sa Mindanao, patuloy na nadaragdagan ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. May report si Marian Bastasa. Nadagdagan pa ang bilang ng mga pamilyang naapektuhan ng mga pag-ulang dulot ng trough o extension ng low pressure area o LPA
Ayon yan sa Department of Social Welfare and Development. Sa pinakuling tala ng ahensya, as of February 1 ay aabot na sa higit 27,000 na pamilya o katumbas na higit 100,000 individual ang apektado ng masamang panahon. Mayorya pa rin ng mga apektado ay mula sa Davao at sa Caraga Region. Bukod dito, umakyat na rin sa 7,000 pamilya o katumbas ng 26,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center habang nasa higit 27,000 individual din ang pansamantalang lumikas muna sa kanilang mga kaanak. Tuloy-tuloy naman ang assessment na isinasagawa ng DSWD sa mga apektadong LGU. Kabilang na rito ang pamamahagi rin ng relief efforts na nanatili nakahanda ang ahensya. Kabilang na ang nasa halos 3.9 bilyong halaga ng stockpile at standby funds para sa mga apektado ng LPA. Ito si Meron Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Umabot sa 17.4 na milyong piso ang multang nakolekta ng gobyerno dahil sa 44 na kolorum o hindi rehistradong pampublikong sasakyan. Ayon sa Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT, papalo sa 200,000 piso ang multa ng kada kolorum van habang 1 milyong piso ang multa para sa mga hindi rehistradong bus. Datos lamang ito nitong Enero 6 hanggang 31. Binigyang diin ng SAICT na ang pagpapataw ng multa sa mga pasaway na motorista at operators ay patunay ng pagsisikap ng gobyerno para magkaroon ng ligtas at maayos na transportasyon ang mga mananakay. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Iyan ang ating nakalap na mga national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dalawampung core shelter projects ng Department of Social Welfare and Development Cordillera Administrative Region o DSWD CAR sa Bontoc Mountain Province, formal na naibigay sa mga benepisyaryo. Si Donna Cawis Balio mula RP Bontoc sa balita. Formal nga inpaima ti Department of Social Welfare and Development Cordillera Administrative Region wenno DSWD CAR ken Bontoc Local Government Unit ti 20 a core shelters kadagiti benepisyaryo a pamilya sa Jaycanaw Bontoc idi Miyerkules. Ti Core Shelter Assistance Program wenno sisap ti DSWD para kadagiti umili ti Kanaw ket maibasar iti rekomendasyon ti Mines and Geosciences Bureau gapo iti betak iti bantay nga adda iti ngaton ti balay ti 70 ket siyam a pamilya iti Sitio Fabfoy, Bontoc. Inmuna na i-turn over ti 50 ket siyam a core shelters iti 2022 babaan ti tulong ti Bontoc LGU ang nagdonar kadagiti dadduma a materyales ken senior citizens ti munisipyo nga nagdonar met iti agatad 250,000 pesos nga eco bricks nang rugipay iti 2015. Nasurok 5.5 million pesos tinted ti DSWD iti Kanaw Neighborhood Association for Shelter Assistance sipod iti 2014 para iti Core Shelter Project. Sigon iti LGU Bontoc, binigbig ti DSWD CAR ti Spirit of Ug-Ugfo wenno bayanihan ti taga Bontoc tapno mailepas ti nasao a proyekto. Narpos na di ZRA Bontoc, Donna Cawis Balio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Cawis Balio. Kalinga Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Matagumpay na isinagawa ang community consultation at serbisyo caravan sa 19 na barangay sa taong 2023.
Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. 90 na barangay ti probinsya Kalinga iti natulungan ti Provincial Task Force to End the Local Communist Armed Conflict babaan iti community consultation ken serbisyo karaban iti tawon 2023. Dahil tinamuan kini DILG Kalinga Provincial Director Anthony Manolo Balog iti first quarter meeting iti Kalinga Provincial Task Force iti January 31, 2024. Sigun kini Balog, tuloy-tuloy iti community consultation para iti daytoy atawan. Adan iti 8 ang identified barangay a bisitaon iti Provincial Task Force tapno maidaron iti serbisyo, proyekto ket programa para iti pagsayatan da. Base met iti accomplishment report iti DILG Kalinga, imabot iti nasaruk a 600 projects iti naipatungpal iti 2022 hingga na 2023 manipod kadagiti local government units ti Kalinga ken national government agencies. May naig iti serbisyo caravan na ipaay iti libre ang medical ken dental check-up, libre nga agas, circumcision wenno panagpakugit ken haircut para kadagiti residente iti LCAC community. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Higit 500 residente ng Dagupan City nahandugan ng serbisyong medikal sa programang Alagang Healthy Dagupeño ng Local Government Unit o LGU Dagupan. Magbabalita si Verna Beltran ng RP Dagupan. Masulok kaliman la Sosya Dagupeño so aserbisyoan na sari programan Alagang Healthy Dagupeño na say local government jad barangay Karanglaan at syudad jad Dagupan jad panamaglay na City Health Office. Dinauluan ng Dagupan City Mayor Belen Fernandez, kaiba si Karanglaan po ng barangay June Claveria, tan City Councilors Michael Fernandez, SK Federation President Bradley Benevides so aktibidad, kabyangan so libreng check-up tan konsultasyon, prenatal care check-up, dental check-up, tan laboratory test so sari serbisyon medikal na inyitar sa residente. Ang intermat na pneumococcal vaccine para sa senior citizens, ang ibunog mat iregatas para mampapadedit ina san ugugaw gamot tan bitamina. Kaaruman tuniya at ang ipangarumat sa sakay na eye clinic na sanlasos na libren eyeglasses. Unong kinandagupan City Mayor Belen Fernandez ilaluan na say programat unliber at amin niya 31 barangay at syudad. Antaan labat sa schedule at bawat lugar dyan pa na maglay na sari barangay council, BHW, BNS, BSPO, tan arumniran volunteers. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siyak si Verna Beltran para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Verna Beltran. Mahigit 15,000 pamilya sa lalawigan ng Northern Samar nakatanggap ng Emergency Cash Transfer o ECT mula sa DSWD 8 Eastern Visayas. Mula RP Calbayog, mag-uulat si Charmaine Perito. Sa pinakaurhing nga datos ng Department of Social Welfare and Development, Region 8 Eastern Visayas, nakapagdistribuer na ang ahensya maabot sa 46,463,360 pesos nga kantidad sa emergency cash transfer sa 15,284 nga mga pamilya sa munisipyo San Lavezares, San Jose ug Palapag, probinsya sa Norte sa Samar. Kung mahihinumduman, naka-eksperyensya LPA Shoreline ang probinsya sa Norte sa Samar sa naglabay nga bulan sa Nobyembre tuig 2023 nga nagresulta sa grabe nga pagbaha ug pag-ana sa tuna. An Emergency Cash Transfer ECT ang pamaagi sa DSWD komo kadugangan nga suporta para sa dagmit nga disaster relief, humanitarian response ug early recovery support sa mga remalaso ug kalamidad. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito.
Department of Education o DepEd Tandag City Schools Division, apektado na ang klase dahil sa patuloy na pag-ulan at mga pagbaha. Pagbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Apektado na ang klase sa DepEd Tandag City Schools Division karon tungod sa padayon nga pag-ulan ug pagbaha nga epekto sa trough sa low pressure area kon LPA. Sa pagpakikinabi sa Radyo Pilipinas Tandag kang Dr. Gregoria Su, ang Schools Division Superintendent, gibutyag niya nga sukad sa pagtapos sa semestral break sa ilang mga estudyante, wala na mabalik sa normal ang ilang klase tungod sa gipakanaog nga suspensyon sa klase sa lokal nga panggamhanan sa Tandag City. Gani gikabalakan usab ni Dr. Su ang implementasyon nila sa Catch-up Friday program nga usa ka pamaagi sa pagsulbad sa learning loss sa mga estudyante nga resulta niadtong panahon sa COVID-19 pandemic. Malaumon si Dr. Su nga mabalik na sa normal ang panahon aron nga makapahigayon na og face-to-face nga klase ang ilang mga magtutudlo. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Pagpapatayo ng karagdagang fire station, pinagsusumikapan ng Bureau of Fire Protection o BFP Sulu bilang bahagi ng kanilang modernization program. Narito ang ulat ni Eloiza Mohamad ng RP Holo. Sa CAP, dumihilo pa pagpatinduhan fire station sa Bureau of Fire Protection at BFP Sulu in local governments in Kalingalan, Kalawang, a 2nd District, Sina Lupa, Suog, Kiabahagi. Senior Inspector Jason Ahijun, Acting Provincial Directors in BFP Sulu, sinalwa ayaon giyawin nilahi Mayor Nur Shamir Halon habat kapag bitsarahan in hal ini. Agi Ahijun ang nasa kikita lupa sin LGU sa takalayan na kumanupik sa mga katarangan habat ikapalawain project. Abiyaon sa CAP mga LGU magdihil lupa kanila at yan tuhainin magtuy nila hinangon in mga kalagihan na supaya katugutan sinupis nila kataasan ng project. Liureng ha Kalinggalan Kalawang yato na lakya para paupis in a proposal para fire station ha Omar. Hain ganta raisab nila bisita huning pangutaran amon nagkaon na raisab na nakadihil kanila lupa. In kaang yun ini bahagi pa isab sa BFP Modernization Program. Hain sakop yung pagbutang fire station at tiap-tiap municipality supaya tanto makadawhat in raayat sin Jinis pagsangsa sin BFP. Dahil ha RP Holo, Eloiza Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloiza Mohamad. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Samantala, susunod naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Sinabi ng Philippine Statistics Authority o PSA na ang populasyon ng Pilipinas ay inaasahang tataas sa 138.67 milyon pagdating ng taong 2055 sa ilalim ng moderate growth scenario. Base sa ulat ng PSA, aabot sa 145.37 milyon ang populasyon sa high growth scenario habang ang low growth scenario naman ay aabot sa 132.32 milyong katao. Ayon sa ulat, ipinapakita na sa loob ng 35 taon, ang moderate growth projection ay aabot sa 20.47 milyong katao ang idadagdag sa 2020 mid-year population na 100.2 milyon. Sinabi ng PSA na ang 2020 census-based national population projections ay nahati sa tatlong fertility scenarios.
Inampon ng census ang cohort component method na kinukonsidera ang tatlong demographic processes ng fertility, mortality at migration para makuha ang pagbabago sa populasyon. Nalaman din ng PSA na 8.5% ng populasyon noong kalagitnaan ng 2020 ay nasa edad 60 o mahigit. Ang porsyentong ito ay inaasahan na tataas ng nasa 11.6% pagdating ng kalagitnaan ng taong 2055. Sa kabilang banda, inaasahan na bababa ang porsyento ng mga batang may edad na hindi tataas ng 5 taong gulang mula 10.2% noong 2020 sa 6% sa taong 2055. Samantala, ang populasyon ng mga nagtatrabaho na binubuo ng mga Pilipinong may edad 15 hanggang 64 na taon ay bumubuo ng 64% ng populasyon sa kalagitnaan ng 2020. Ang grupong ito ay inaasahan na bubuo ng 67% ng populasyon ng bansa sa kalagitnaan ng taong 2055. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng First Metro Investment Corporation o FMIC at ng University of Asia and the Pacific o UANP na inaasahan nilang lalong luluwag ang inflation sa unang quarter ng taon dahil sa patuloy na pagtatag ng mga kalakal. Ayon sa dalawang grupo, inaasahan nila na pasok ang inflation rate sa target ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa first quarter kung saan aabot ito sa 3.2%. Posible ding bumaba pa ito kung ang ibang presyo ng pagkain ay mananatiling mababa. Bumagal ang headline inflation sa 3.9% nitong Disyembre mula sa 4.1% noong Nobyembre at 8.1% noong Disyembre taong 2022. Ito rin ang pinakamahinang inflation sa loob ng 22 buwan. Noong Disyembre, nagpalago sa presyo ng pagkain ay bumaba sa 5.5% mula sa 5.8% noong Nobyembre at 10.6% noong 2022. Samantala, sinabi ng FMIC at UANP na inaasahan nila na lalakas ang Gross Domestic Product o GDP growth ngayong taon kumpara nitong nakalipas na taon. Target ng gobyerno na umabot sa 6.5 hanggang 7.5% ang GDP growth rate ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pumayag ang Board of Directors ng PLDT Incorporated na kumuha ng 2.49 na milyong shares sa Radius Telecom Incorporated na kumakatawan sa 34.9% ng kanilang equity interest na 2.12 bilyong piso. Sinabi ng PLDT na ang panukalang investment ay isang stratehiya para palawakin ang kanilang share sa merkado sa pamamagitan ng pagpapalawig ng fiber facilities ng Radius Telecom. Sa ilalim ng panukalang investment ng PLDT, inaprobahan ng Board of Directors ng kumpanya ang subscription na 2.49 na milyong shares ng common stock ng Radius sa halagang 849 na piso at 28 sentimo kada isa. Nag-aalok ng data at internet services ang Radius Telecom at nagbibigay din ng cloud services sa mga negosyo at small and medium enterprises o SMEs. Sinabi ni China Bank Capital Corporation Managing Director Juan Paulo Collet na posibleng mabili ng PLDT ang Radius Telecom. Pag-aari ng Radius Telecom ang 150 enterprise buildings, mahigit 200 residential multi-dwelling units at mahigit 200 barangay. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita,
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mag-uunahan ang Magnolia at San Miguel na makuha ang unang panalo sa Game 1 ng 2023-2024 PBA Commissioner's Cup Finals na gaganapin sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Nakapasok sa finals ang number 1 seed na Hotshots pagkatapos talunin ang Phoenix sa kanilang serye sa semis 3-1 habang winalis ng number 2 seed Beermen ang sister team at reigning champion Barangay Ginebra 3-0 sa kanilang sariling best of 5 semifinals. Sister team din ng San Miguel ang Magnolia at ito ang unang paghaharap nila simula pa noong 2019 Philippine Cup Finals kung saan umabot ng do or die Game 7 ang kanilang serye na pinagwagian ng Beermen 72-71. Noong 2019 ay nakilala ang Death 5 ng San Miguel sa pangunguna ni 7-time PBA Most Valuable Player Junmar Fajardo, Arwin Santos, Chris Ross, Marshall Lassiter at Alex Cabagnot. Mas malakas na ang koponan ng San Miguel ngayon, lalo na't maganda ang ipinapakita ni Import Benny Boatwright Jr. kasama pa ang mga batikang local players na sina Jericho Cruz, Don Truliano, Jeron Teng at Terence Romeo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lalahok si Filipina Olympic gold medalist weightlifter Heidelin Diaz Naranjo sa isang torneo sa Thailand bago sumabak sa Paris Olympics. Matinding ensayo ang ginagawa ngayon ni Diaz Naranjo para sa International Weightlifting Federation o IWF World Cup na gaganapin mula Abril 2 hanggang 11 sa Phuket. Ang IWF World Cup ay isang compulsory event at dito malalaman kung ano ang magiging ranking ng mga weighlifters pagdating sa Olympics. Ang top 10 na weightlifters ay siguradong makakapagpartisipa sa Paris Olympics. Kasalukuyang nasa ikapitong pwesto si Diaz Naranjo, subalit hindi ito nagpapakampante sa nasabing torneo sa Thailand dahil posibleng malaglag ito sa top 10. Nagwagi ang 32 anyos na tubong Zamboanga City weightlifter ng silver medal sa 2016 Rio de Janeiro Olympics bago ang kauna-unahang gintong medalya nito at ng Pilipinas noong 2021 Olympics. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inilabas na ng Capital One Solar Energy ang lineup ng kanilang koponan na sasabak sa Premier Volleyball League o PVL. May halong mga bata at veteranong players ang bubuo ng Capital One na masisilayan sa pagbubukas ng PVL All-Filipino Conference na aarangkada sa Pebrero 20 na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Pangungunahan ng Solar Spikers sina Heather Ginoo at Janine Navarro na tinulungan ang De La Salle College of St. Benilde sa kampyonato ng NCAA Championship noong 2016. Kinuha din nina team owners Mandy at Milka Romero, pati na rin si veteran coach Roger Gorayev ang serbisyo nina dating De La Salle University player Arian Layug, Jorel Singh ng National University at Janeka Lana ng University of the East para sa karagdagang opensa. Sinabi ni Mandy na malaking pagkakataon ito para maipakita ng mga players ang kanilang kakayahan sa volleyball, lalo na't ibibigay nila ang lahat ng kailangan nilang suporta. Para naman kay Milka, sinabi nito na hindi sila nagmamadaling makapasok ng finals o makakuha ng kampyonato, layunin nilang dahan-dahanin at magkaroon ng malawak na experience bago gawing target ang kampyonato. Ang iba pang mga miyembro ng Capital One ay sina Rovi Instrelia, Renesa Melgar, Sydney Niegos, Lourdes Clemente, Shaira Umandal, Cathrina Dizon, Kath Villegas, May Makatuno, Jel Quizon, Rica Rivera at Bingle Landicho. May 5 pang players ang kanilang kukunin bago magsimula ang liga, kasama na
ang 3 batikang players. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo Magpayo. Iyan po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan para sa araw na ito. Ngayon naman dumako tayo sa showbiz balita. Alamin natin ang mga chismis mula sa mundo ng showbiz sa pamamagitan po ng ating kasamang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito mananatili sa poder ng Kapamilya Network ang award-winning actress na si Catherine Bernardo. At inanunsyo ito mismo ng Star Magic, ang talent management arm ng ABS-CBN sa social media. Ayon sa talent management company, nakatakdang mag-renew ng kontrata si Catherine ngayong araw, February 2. Ibig sabihin niyan, hindi totoo yung kumakalat na chismis na lilipat sa ibang talent agency ang actress. Sabi niya, quote and unquote dun sa caption sa Instagram, a very special milestone is afoot. Our Asia superstar and outstanding Asian star, Catherine Bernardo. Pag lilinaw lang yan yung caption ng doon sa post ng Star Magic. And ayon pa sa mismong post, quote and unquote, this February 2, witness Catherine flip the page to new stellar adventures as a kapamilya in her forever kapamilya contract signing. At magugunitang nagsimula ang usap-usapan na lilipat ng talent agency ang dalawa matapos ang kumpirmasyon ng kanilang paghiwalay noong Nobyembre ng nakaraang taon. Una nang itinanggi ng ina ni Kat na si Mommy Min nitong Disyembre 2023 na ang chikang lalayasan o aalis na ang kanyang anak sa Kapamilya Network kahit na hiwalay na sila ni Daniel. And nung nakarang linggo naman ng mabalita na pipirma ulit ng kontrata sa Star Magic ang ex-boyfriend ni Kat na si Daniel Padilla na nakaschedule ngayong buwan ng Pebrero. Samantala, it's a baby girl. Yan ang gender ng unang anak ng mag-asawang Maha Salvador at Rambo Nunez. And sa kanilang mga Instagram account, nag-post sina Maha at Rambo ng mga naging kaganapan sa naganap na gender reveal para sa kanilang first baby nitong January 31 sa kanilang tirahan sa Taguig City. And dinaluhan ito ng kanilang mga kapamilya at celebrity friends ang gender reveal ng mag-asawa. At kabilang sa mga nakisaya doon ay sina Catherine Bernardo at Jericho Rosales. And present din sa event sina Darren Espanto, Chi Filomeno, Sofia Andres at Daniel Miranda at ang napapabalitang couple na sina Joshua Garcia at si Emilien Vigier. And hindi naman nag-e-expect itong si Maha kung ano ang magiging kasarian ng kanilang unang supling. Kaya nagpalakpakan at nagsigawan naman ang mga bisita ng lumantad ang pink na relo kasabay ng pag-ulan ng pink confetti sa venue na ibig sabihin baby girl ang kanilang anak. And sa mga nakarang interview kay Maha, ang palagi niyang nababanggit, sana raw ay magkaroon sila ng kanyang asawa ng isang dragon baby. Yun nga yung tinutukoy dyan ay yung ipinanganak sa Year of the Dragon na katulad niya. And nung malaman ni Maha na buntis siya ay talagang nagkaroon siya ng major adjustment sa kanyang work at
lifestyle. Kaya congratulations sa new baby girl, Maha and Rambo. At sa huli nating chismis for today, usapan ngayon sa social media ang post ng isang netizen kung saan makikitang magkasama ang kapamilya stars na sina Catherine Bernardo at Jericho Rosales. And ayon sa netizen, kasabay daw nila ang dalawa na nagjo-jogging sa area. Agad kasing nag-viral ang post ng isang fan na nakapagpa-picture ng hiwalay sa dalawang kapamilya top actors. And saad ng netizen, quote and unquote, post ko na din sa wall ko para may remembrance. Kasabay lang namin mag-jogging sina Catherine Bernardo at Jericho Rosales. And umani naman ng samut-saring komento mula sa madlang people ang nakitang pagsasama ni na Catherine at Jericho. And may ilan na naiintrigang may something sa pagitan nilang dalawa. Pero may iba naman na sinasabing baka nagbabanding lang sina Catherine at Jericho para sa kanilang upcoming project. And ito matatanda nga sinabi na ni Jericho na nais niyang makatrabaho itong si Catherine kung sakaling mabigyan ito ng pagkakataon. And wala pa ng mga inilalabas na pahayag sina Catherine at Jericho hinggil sa kumakalat na chismis ukol sa kanilang dalawa. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika. For today, ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mama JT. Yan po ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Donella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nag-uulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Maraming salamat kay Leo Magpayo na naghatid sa atin ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan, kay Mama JT para sa showbiz balita, kay Erwin Peñano na nakaagapay sa atin at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag